Alright, magandang araw uli. Panoorin natin 'to at, ito nakakagalit 'tong ginawa rito ng Chinese Coast Guard na ninakaw nila yung, drop supply 'no, para sa mga pagkain, para sa mga tao natin, mga Navy, Philippine Navies natin, Navy personnel, Navies, Navy personnel natin diyan po sa BRP Sierra Madre, okey? Kasi 'di ba sinasabi ng iba, "Bakit hindi tayo mag-drop off? Bakit hindi gano'n ang gawin natin?" Ayan na nga po ang nangyari. Dahil po 'pag drop off hindi po accurate kung saan babagsak. So, somewhere else kailangan nilang, pick upin sa dagat. Ay ang problema nga, etong mga Tsino, 'di ba, nakikita pa lamang nila yung eroplano na may hinuhulog o nando'n sa ibabaw, eh, inaabangan na nila yung pagbagsak ng supplies. So, may tendency po na talagang mas lalong mawala ng, supply o supplies etong mga personnel natin diyan po sa barko. Ngayon, etong, ini-issue rin po nila na tinutukan daw po sila ng baril, 'di ba? Akala nga natin and this happened last month. So, akala nga po natin, hindi totoo, na trip-trip lang nila, but they said meron daw pong video. So, yan mga makikita po natin ngayon dito. Ilahin nyo yung parachute. Dalhin sa Bahura. Yan. Kaya niya pinadadala sa Bahura yan kasi yung malaki na, na speedboat na yan, eh, hindi masasadsad yan dun eh. Grabe yun. Medyo na ako na video. Alas na sila. Ito po. Sa Bahura, babanggain kayo. Bahura lang kayo, Bahura. Dalhin sa Bahura. Mahulog sir ba? Pinahulog na isang Chinese Coast Guard. Huwag niyo ipagawa. Yung mga baril natin, standby dyan sa sa Gantap. Ayun, may mga baril po. So, totoo yung claim nila na mayroon pong mga baril. Tinutukan ba sila? Well, tingnan nyo. Yung mga baril natin, standby dyan sa sa Gantap. Yun. Meron pa kayong baril sir? Pero makasal natin dyan, standby nyo dyan. Sir, recover kayo ang una para drop. Ako natin, ako. May dangga pa yan eh. Patayin na yan, patayin! Ay na yan. Laylay na yung bandera nila. Binangga pa sila oh.
Alright, alam niyo, the good thing about that, na-secure po, nakuha naman natin yung supply. Okay, nasa atin naman, nakuha nila yung supply diyan. Ang naging problema nga lang ay yung pinagdaanan nila diyan na pakikipag-agawan. Dahil in the first place hindi, hindi dapat tayo nakikipag-agawan. 'Di ba? Atin yung lugar Pasok sa legality. Ang pinag-uusapan dito, nasa 200 nautical mile exclusive economic zone natin yan base sa UN clause or UNCLOS. Siya rin naman kinikilala ng China. So ibig ba sabihin ng China, ang Pilipinas ay walang iisid? Maliwanag dun sinasabi nila, ang exclusive economic zone nagmumula ang sukat diyan sa iyong baseline. 200 nautical miles. Oh. Di dapat atras sila. 'Di ba? Talagang mga tarantado lang talaga Ang ginigiit nila sa mga nagiging presidente ng Pilipinas ay yung gentleman's agreement na pabayaan ang BRP Sierra Madre na kusang mabulok, pagkain lamang ang pinapayagan nilang ipadala. Yun lang. Kaya nga kapag, di ba dati kapag nakipag-gitgitan ang Coast Guard natin, at saka yung Navy natin, at hinahatid na yung supply doon, sinasabi bandang huli ng China kapag di nila kinaya, ay due to humanitarian consideration, ay pinapayagan namin kayo na mag-proceed. Tragis, kung pinapayagan nilang mag-proceed, bakit nila hinaharang sa simula? Diba? Alam nyo, para sa akin, dapat subukan naman nila na gamitin yung ating yung barko natin, yung may mga, yung may mga cutter class ba yung tawag doon? Yung destroyer, yung merong helipad. Kasi napakahaba niyan, hindi kakayanin ng helicopter yata yan, ng isang liparan lang. 'Di ba? So gamitin natin, kasi hindi natin pwedeng gamitin yung, alam ko pwede natin gamitin diyan yung, natin yung mga Black Hawk natin Kasi yan pong operation diyan, ng resupply, yan po kasi ay, hindi po yan pang Coast Guard. Yan ay umi-escort lang ang Coast Guard. Yan po ay activity mismo ng Philippine Navy. And therefore, pwede ho nating i-employ dyan ang mga Navy natin. Navy nga yung pinadadala natin dyan Militarized area yan mula pa nung sinadsad yung barko na yan dyan. Pwede. Gamitin natin yung mga Black Hawk helicopter natin. O kaya naman, gamitin natin etong Coast Guard, yung merong nakabitin sa ilalim na anti-submarine. Yung torpedo sa paanan. Meron tayo ng Philippine Coast Guard na nakita ko na yun ng ilang beses diyan ho sa Pasay. Sa tawag diyan sa meron silang base diyan headquarters, sorry. Meron sila diyan. So mas mainam yung ganun o kaya naman yung Osprey. Gaya ng sinasabi ni Charlie Whiskey. Ito yung pakpak nun merong propeller na kusa siyang hindi na kailangan ng runway. Aangat na lang siya, yung thrust pataas, kapag kalilipad na unti-unting gaganon. Lipad na parang eroplano na. Dapat ganun yung gawin na lang natin dyan Gawin yung ibang mga paraan na hindi ho makakagambala ang China. Now, sakali naman na pasabugin ng China yung ating helicopter, wala na ho talaga. That is already an act of war. Wala na tayong magagawa doon. Di ba? Hindi natin kasi po pwedeng pabayaan na gamitin na lamang lagi ng mga ibang kababayan natin na diplomasya, habang tayo po ay hinaharas na. Tayo po ay tinatarantado na talaga dyan, hindi na ho po pwede yun. Good job. Maganda pala ang Osprey. So, di ba? Sana ang US ay magpahiram o bigyan tayo. Di ba? Pero going back, para sa akin, hindi po dapat na manatili pa tayo roon sa isang dapat ito po ay an eye for an eye, a tooth for a tooth approach. Nagawa na natin yung yung soft approach, an eye for an eye, a tooth for a tooth naman po dapat ngayon. Kasi kung pumalpak ang iyong isang estratehiya, dapat po meron kang plan B. 'Di ba? So katulad nito, ginamit ni PBBM ang diplomatic way para maayos yung problema ng mangingisda.
Pero pag-uwi niya ng Pilipinas, putragis walang nagbago sa galaw ng Chinese Coast Guard. Ganun pa rin, 'di ba? Bakit? Anak ng baka naman kasi. Yung nakaraang administrasyon, meron pa ng pinasok na kasunduan, 'di ba? Na nagpalakas ng loob ng mga Chino diyan sa West Philippine Sea. Hmm. At galit na galit pa nung lumabas yung ruling, 'di ba? Yung South China Sea arbitration. Alam niyo ho, sabi ni TRL, next time yan may baril na ang Chinese. Meron po silang baril, ang Chinese Coast Guard. Take note, noong 2022, 2023, nagkaroon sila ng isang ordinansa din na kung saan ay inaatasan na o ino-authorize na pwedeng mamaril ang mga Chinese Coast Guard diyan sa South China Sea. At kabilang sa West Philippine Sea, nasa loob ito ng South China Sea. So, meron silang baril. Kaya lang, ang problema rito sa atin kasi, siguro, nasabi sa kanila na gaya nga ng sinasabi ni Robin Padilla, alam niyo po, Your Honor, ang Coast Guard po, dapat civilian in nature ito. Hindi po sila dapat nagdadala ng armas. Tapos yung senador may baril. Yung Coast Guard wala. 'Di ba? Hindi nakakahulugan na civilian in nature pa man, 'di ba? Yan ay bahagi ng state forces, bantay karagatan. Putragis, ano to, barangay. Ang trato yata diyan nga pala ni Robin Padilla, no? Ngayon niya sabihin ito. Ang trato niya yata rito sa Coast Guard natin para ho mga tanod bayan o yung mga barangay tanod BPSO na kung saan ang gamit-gamit nila ay batuta. 'Di ba? Nakakaawa ho. Dito lang sa barangay namin, napakagulo. Dati sa dating punong barangay, yung sinundan namin, na kaibigan natin, meron kaming mga insidente noon dito, nagsusumpakan yung mga fraternity. Mga malalaking grupo ng fraternity, kilala nyo? Yan, sila magkakaaway. Nagsusumpakan sila rito. Awa ng Diyos. Yung 14 loko-loko, naubos na. Dahil sila nagsusumpakan. Ngayon, nung una, nung bagong upo kami, talagang masugid na nilulusob ng mga tanod, ng barangay tanod yung mga riot-riot. Nako, ang problema ho yung mga kabataan. Meron kaming tanod, ang ginawa sinampa, laglag yung pustiso ng matanda, basag. Pati yung salamin ng kagawad. Tapos ang bitbit niya, batuta. Yung mga nag-aaway, nakasumpak. Saan mo pa? Diba? Tapos yung mga pulis, pag tinawagan sila, nasa responde lahat. Walang yan naman nasa responde lahat. Tapos pagka pinuntahan mo, nandun sa may pinaka-head nila. Hindi ko nababanggitin kung saan yung station na yon. Pero yung mga substation, yung mga maliliit na outpost nila, biglang nawawalan. Mga takot din lumaban eh. Diba? So ganun ang tingin yata rito ni Robin Padilla, parang ang Coast Guard, mga tanod bayan. Yan ang resulta, 'di ba? Ngayon, totoo pala yung sinabi ng mga magnanakaw diyan sa Ayungin Shoal na tinutukan sila ng baril. Kita nyo naman diyan sa isa, nakaganon sa kanila. Kasi nga 'di ba sa video kanina, ipina-ready na. Bakit? Kasi binabangga na yung rubber boats natin eh. Dahil porke malaki yung gamit nila. At yan kailangan na ho talaga natin mag-upgrade ng gamit natin. 'Di ba? Kailangan nang mag-upgrade, mas mabilis yung kailangan natin. Yung tipo hong merong propeller sa gilid. Dito sa gilid ng speedboat natin. Wag ng rubber boat, yung flat lang talagang pang lakwatsa. 'Di ba? Tapos sa gilid para pag-switch dapat electronic pag-switch o kahit manual. Para madali yung pagliko-liko nila, pati yung pag-atras. International waters na yan, hindi kasi ang kinikilala ng China. Ganito linawin ko lang. Ang pagkakaiba ng claim ng Pilipinas at ang pagkakaiba po ng claim ng China. Ang Pilipinas po, kiniklaim po ng Pilipinas, yung 200 nautical miles exclusive economic zone base ho sa UNCLOS. Okay? Yan na ang base natin.
Yan ho ang tinatawag na limited jurisdiction or sovereign rights. Kung saan hindi ho natin pwedeng i-implement ang mga batas natin. Kung ano yung batas natin dito sa lupa. For example, yung mga rapist, no, ay nagdala, nangidnap ng babae. No? So, they abducted someone, dinala nila doon sa West Philippines, ginahasa nila. Hindi ho sila po pwedeng litisin sa panggagahasa. Okay? Pwede lamang silang makasuhan dito sa atin ng abduction. Ganun lang. Oh. Kasi po, diyan po sa exclusive economic zone, limited lang ang ating jurisdiction. Ibig sabihin, hanggang doon lang tayo sa ating 12 nautical miles territorial waters lang pwedeng maipatupad yung ating mga batas. Whereas ang China, ang sinasabi nila, pag-aari nila yan, yung 10 dash line, yan po ay tinuturing nilang national boundary. Kapag national boundary, nako, diyan po ay meron kang full jurisdiction, kaya mong maggawa ng batas na ipatutupad ninyo kung paano sa lupa, ganun din dyan sa karagatan. Yun ang pinagkaiba natin. Kaya po yung China, nakukuha nilang manakit, nakukuha nilang maglabas ng ordinansa para dyan na pwedeng mag-aresto, pwedeng mamaril ang Chinese Coast Guard. Samantalang ang Pilipinas, hindi. Pero kung ang atin pong basihan ngayon ay yung claim ni Apo Lakay, yung KIG claim niya, yung Kalayaan Island Groups, base sa kanyang presidential decree 1596, ay yun ang basihan natin, yan po ay teritoryo natin. Okay, teritoryo natin yan. So, pwede natin, katulad ng China, pwede tayong manghuli. Actually, noong time ni Apo Lakay, nanguhuli tayo dyan ng mga illegal poachers Okay? Ang problema natin kasi, nitong noong time ni Pinoy, kaya kung napansin ninyo, dati, noong mga 80s, late 90s, no, hanggang noong time ni Pinoy, nang-aaresto tayo dyan. Nang si-search tayo ng mga barko, di ba? Kasi po, ang claim natin dito, teritoryo natin yan. Kaya nagagawa natin yun. Kaya lang, nung lumaban tayo sa demandahan sa China na hindi nagpapakita, ang ginamit po na pundasyon ng Amerikano na abogado natin ay ito pong UN clause. Na kung saan, nabaliwala yung presidential decree na pundasyon ng claim natin sa KIG. So, nangyari tuloy dito ay lumabas yung desisyon ng arbitral ruling, inisa-isa yung mga features. So kung ano yung mga hawak natin diyan, 12 nautical miles lang ang entitlement nito. Yung mga bato na tinuturing, 12 nautical miles lang. Kagaya nitong Isla ng Pag-asa, 12 nautical miles lang 'yan. Walang exclusive economic zone. 'Di ba? Bakit ang Vietnam napapaalis nila ang Chinese sa kanilang EEZ at tayo hindi? Kailan nila napaalis? Sila nga pinaalis ng China Meron nga silang oil rig, tinake over ng China. Kaya gano'n na lang ang pag-militarize ng Vietnam sa kanilang mga features. Na kapag lumusob ulit yung mga Chino, talagang sisiguraduhin nila kung patayan lang, hindi ho sila matatalo uli. Natalo sila ng ilang beses Hindi, hindi. Hindi sila pumasok noon. Yung naalala niyo yung sa Ayungin Shoal? No, not Ayungin Shoal, yung sa Scarborough Shoal, nung bago nag-standoff. Kapag nag-search ka doon, nag-inspection ka, you are actually implementing your local laws. 'Di ba? Kasi bawal yun mag-search ka ng ganun. Itataboy mo lang kung meron kang mga nakitang dayuhan na pumasok sa EEZ mo. Pero ginawa po yun ng tropa natin noong panahon ni Pinoy. Pero ngayon, hindi na natin to magagawa uli dahil nga po dyan, naging tagumpay naman tayo doon sa arbitral ruling ng 2016
pero ang consequence nito ay lumiit po yung ating teritoryo kung tutuusin. Kasi teritoryo nating tinuturing po ang Kalayaan Island Groups. And from there, sabi ni Apo Lakay, yung yung dulo-dulo ng mga features na yun, ng mga isla na yan, ay entitled pa yan ng 200 nautical miles. Kasi sa claim niya, ito ay mga isla. At kapag ka-isla ang entitlement, 200 nautical miles, exclusive economic zone. 'Di ba? Yun ang kagandahan doon. Kaya nga nag-back channeling si Trillanes, pinaalis nila ang mga Chinese na dumaong sa pag-aari natin. At nag-succeed naman sila kasi Navy X. Totoo yan. Nakumbinsi niya ang Chinese government na unti-unti mag-pull out ng kanilang mga tropa. Okay? Ang problema sa gobyerno natin, kina Pinoy ang naging problema. So, alam ko merong nagpasikat dun eh. Kaya nagkabuli-bulilyaso. Ayaw kasi ng China na mapahiya sila sa mga mamamayan nila, na umatras sila. Kasi ang ibinalita nila, nakuha na natin ang control physically mula sa mga Pilipino diyan sa Scarborough Shoal. So, nangyari ngayon, yung usapan nila, kaya nga backdoor, palihim, walang mga press people, di ba? So, anong nangyari, unti-unti naglalabas sila, and then ang bilin niya nga kay Pinoy, wag mong alisin ang tropa natin. And they found out, wala na pala. Kaya nga, meron ako nabasang isang artikulo niyan, nung panahon na, nung time na yan, ng kay Pinoy, na itong libro, parang libro yata yun eh, pero available online dati, yung kinukwento ng mga Chinese na naka-standoff nila ng 2 buwan, bakit bigla-bigla na lang itong mga barko ng Pilipino nag-aalisan, umiiyak yung mga tao natin. Pinaalis pala. Etong mga Chinese, wala silang kaalam-alam na may ganong agreement. Umalis sila. Di natural. Umalis din ang likuran natin ng Scarborough Shoal, we lost it. So, and then ngayon naman, ito naman kay PBBM, ang ginawa naman po ni PBBM dyan ay nireclaim niya nang hindi nakikipag-stand off. 'Di ba? By sending continuously etong ating BFAR at saka yung Coast Guard, yung Philippine Navy na magpatrolya diyan. Kasi kapag ka nagpatrolya po ang Navy mo, ang mga state forces mo, yan po ay nangangahulugan ng assertion ng iyong jurisdiction or ng iyong dominion sa lugar. Okay? Nung time ho kasi ni Pinoy, 2014, 2013, ang ginawa diyan, nilagyan niyan yung yung pasukan ng Scarborough Shoal ay nilagyan niya ng mga barko. 2 barko ang hinaharang ng mga Chino. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte ay pinayagan na base roon sa temporary extraordinary agreement noong 2016, pinayagan ang mga Pilipinong mangingisdang makabalik sa Scarborough Shoal. Pero hindi sa loob. Sa labas lang sila, surrounding areas lang. Noong panahon kasi ni Pinoy, talagang totally hindi sila pinapayagan doon. Pwede silang magpunta, pero pag nakita sila, itataboy sila. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ang kagandahan, nakabalik uli sila, pero hindi na sa loob. Noong panahon ni PBBM, nakakapasok. Kasi ang hinaharang na lang ng China ay yung floating barriers na ginugupit naman lagi ng mga Pilipinong mangingisda. Ganun ang ginagawa nila.